windscreen wiper. Pirmi lleva más que 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang al pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si buenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura ki hindi pino el goma. Inuay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio.
1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman ang inyong paboritong tambayan sa umaga para sa ating spiritual na buhay. Isang pinagpalang umaga po sa iyo, aking ka-HNP. Bago ka uminom ng mainit na kape o bago mo buksan ang iyong opisina, siguro ang iba ay maagang pumasok o mag-umpisa kang magligpit na sa bahay. Yung iba, papasok na ang mga bata at naghahanda ng breakfast. Si nanay, nais kong ipaalala sa iyong muli. Simulan mo munang huminga ng malalim at magpasalamat sa ating Diyos. At lagi nating tandaan, every gising is a blessing. Amen. Amen. Dahil gising ka pa ngayong umaga, ibig sabihin lang yan, may magandang layunin pa ang Diyos sa buhay mo. Welcome dito sa ating day 25 ng ating spiritual journey dito sa Hardin ng Panalangin. Sa seryeng ito, ang paksa natin ngayong umaga ay tungkol sa pagtitiwala sa gabay ng Espiritu. Pag-uusapan natin ang pag-surrender ng ating sariling mga plano para sa mas dakila at mas magandang plano ng Panginoon. Kung minsan dyan tayo lahat nag-struggle, kung paano natin isusurrender sa kamay ng Diyos yung ating mga naiisip na maganda namang plano. Kaya lang ay mauunawaan natin sa ating pagbubulay-bulay ngayon kung bakit nga ba mas dapat nating piliin, masakit man sa ating kalooban, na tanggapin ang mas mabuting plano ng Panginoon. Now, ang ating gabay na teksto ngayong umaga ay matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Basahin po natin. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pag-unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Trust in the Lord with all your heart
and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Mga ka-HNP, para mas lalo nating maintindihan ang talatang ito na ating binasa, magandang tingnan muna natin yung context. No, ang aklat po ng Kawikaan o Proverbs ay isinulat nga ng Haring Solomon, ang pinakamatalinong haring nabuhay sa lupa. Well, isinulat niya ito bilang payo ng isang ama sa kanyang anak o ng isang guro sa kanyang estudyante. Yun yung pinaka-concept. No? Sa sinaunang kulturang Hebreo, ang salitang puso o sa salitang Hebreo ay lev, ay hindi lang po yan tumutukoy sa emosyon gaya po ng pagtingin natin ngayon. No? Pag sinabing puso, laging ang naiisip natin yung emosyon natin. Ano? Pero para po sa kanila noon, sa mga Hebreo, ang puso ay sentro po ng pag-iisip, desisyon, at willpower ng tao. Kaya po nang sabihin ni Solomon na magtiwala sa Panginoon ng buong puso, sinasabi po niyang ibigay mo pati ang iyong lohika o ang iyong mga analytical skills at ang iyong buong willpower sa Diyos. At ang salitang magtiwala po dito sa Hebrew ay bata, no, na ang literal pong kahulugan niyan ay magpasakop ng may kabuuang seguridad. Parang isang taong dumapa sa lupa dahil alam niyang ligtas siya sa kamay ng kanyang tagapagligtas. So isang paalala ito sa mga Israelita noon at siyempre sa atin din ngayon, na gaano ka man katalino, gaano ka man talagang sabihin na nating napakahusay mo o expert ka, no? Malinaw na limitadong-limitado ang nakikita natin kumpara sa nakikita ng Diyos. No? Yan yung ating pag-iisipan ngayon. Ano? Napakagandang pagbulay-bulayan po, hindi po ba? Huwag kang manalig sa iyong sariling pag-unawa, ang sabi po ng salita ng Panginoon. Ang tanong, bakit nga ba napakahirap mag-surrender? Bakit nga ba napakahirap tanggapin na tayo ay limitado? Limitadong-limitado, hindi lang limitado. Kasi sa totoo lang, marami sa atin mayaman talaga sa yung sariling diskarte o pakiramdam na siya ay marunong sa lahat, no? Yan, nagmamarunong ang marami sa atin. Kasi nga tayo bilang tao, gusto kasi natin tayo ang may hawak sa steering wheel, no, ng buhay natin. Gusto natin hawak natin ang manibela. Well, siguro sa mga driver ganun talaga, ano? Hindi ka komportable kung ikaw yung pasahero. Gusto mo talaga, ikaw yung nagmamaneho. Gusto natin, kontrolado natin yung ating career, ating pamilya, ang finances natin, pati ang time frame, no, ng mga pangarap natin para bang nakalatag na, di ba? Susunod na lang ang Diyos sa inilatag mong plano. Pero minsan, ang sarili nga po nating pag-unawa ang nagdadala sa atin sa maling kalsada o kaya kapahamakan. No? Naalala ko tuloy yung kwento ng isang kapatid natin. Itago natin siya sa pangalang Brother Arnel. No? Si Brother Arnel ay isang architect. Ilang buwan niyang pinagpuyatan ang isang malaking business proposal para sa isang kilalang kumpanya. Perfect ang blueprint, no? Kumpleto ang kwenta at sigurado siyang sa kanya mapupunta ang kontrata. At ipinag-pray niya ito. Pero ang prayer niya ay, Panginoon, aprubahan niyo po ang planong ito.
Oh, parang dinidiktahan niya ang Diyos no? Now, dumating ang araw ng announcement at natalo ang proposal niya. Nasaktan ang puso ni Arnel. Nagalit siya. Sabi niya, Lord, ginawa ko naman ang lahat. Bakit hindi mo pinagbigyan ng plano ko? So nauwi siya sa matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, na-depressed dahil sa nangyari. Now, makalipas ang 6 na buwan, nabalitaan na lang niya sa balita na ang kumpanyang iyon pala ay nasangkot sa isang napakalaking financial scam at nag-file ng bankruptcy. Lahat ng contractors na nakipag-partner sa kanila ay nadamay, na-freeze ang pera at nabaon sa utang. Now, doon na paluhod si Brother Arnel. Sabi niya, Lord, patawad po. Akala ko mali ka. Yun pala, iniligtas mo lang ako sa isang kapahamakan na hindi ko nakikita. Pagkaraan ng ilang linggo, nakakuha siya ng panibagong proyekto sa isang tapat na kumpanya. Mas maganda, mas ligtas, at mas may kapayapaan ang kanyang puso. Kay Chenty, ang minsan na pagharang ng Diyos sa plano mo ay hindi parusa. Ito ay proteksyon at direksyon. Meron siyang ginagawa sa buhay mo na mas mabuti kung makikita mo nga lamang ng mas maaga. Ang problema nga lang, sa simula talaga, parang tinitingnan natin na pinaparusahan yata ako ng Panginoon. Hindi siya natutuwa sa ginagawa ko. Bakit di niya pinayagan itong maganda namang layunin? Kung minsan ninangangatwiran pa tayo sa Diyos na para bang mas marunong pa tayo sa Kanya. Ang sarili kasi nating pag-unawa, yung sarili nating pag-unawa, o yung pagtanaw natin sa mga sitwasyon, akala lang natin mabuti. Kung minsan, lagi naman talaga, ang nakikita lang natin present, di ba? Pero ang banal na spirito, ang ating Diyos, nakikita niya ang future. Mas marunong ang Diyos sa atin, di ba? Kung tatanungin ko kayo, sinong mas marunong? Ikaw o ang Diyos? Siyempre, ang sagot agad natin, ang Diyos. Siya mas marunong, Diyos nga siya. Ang tanong, sino ang mas laging nasusunod, di ba, sa ating buhay? Diyan po nag-struggle ang marami sa atin dahil talagang sabi ko nga, mayaman tayo doon sa tinatawag nating nagmamarunong, di ba, sa buhay. So ngayong umaga, ano nga po ba ang kailangan nating gawin para maisaayos yung ating mga pag-unawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin at makita natin ang mas malinaw na layunin ng Diyos. Hindi man natin matanaw yung hinaharap kasi wala namang nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Pero kung gagawin natin itong mga bagay na ito ay malaki ang maitutulong. Number 1, mag-surrender ka ng control. Mag-surrender ng control. Ano ba yung bagay na sobrang gipit na gipit mong hinahawakan ngayon? Halimbawa, ang career mo, di ba? Ikaw ba talagang ipinagkakatiwala mo buong buo ang career mo sa Panginoon? O ikaw pa rin ang nasusunod? Ikaw pa rin ang may hawak kung ano yung gusto mong gawin? Hawak mo rin ba ang anak mo na nagre-rebelde? Ang iyong kalusugan, kung minsan masyado nating ipinag-aalala o nakakapagbigay ng kabalisahan sa ating puso't isipan, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Ngayong umaga, ngayon mismo, bitawan mo at hayaan mong ang Espiritu Santo ang mamuno o magkaroon ng kontrol. Siya mismo, ang ating Diyos. Pangalawa, sumangguni ka bago magdesisyon. Kumonsulta bago magdesisyon. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, sabi ng salita ng Panginoon. So bago ka pumirma ng kontrata, bago ka mag-post sa social media, bago ka magalit, tanungin mo muna ang Espiritu Santo. Tanungin mo muna si Lord, Lord, ito po ba ang gusto ninyong gawin ko?
So ibig sabihin, lutuin mo muna sa panalangin. Ikatlo, magtiwala ka sa kanyang timing. Kapag sinabi ng Diyos na wait o no, magtiwala ka, di ba? Mas maganda ang dulo ng kalsadang itinuwid ng Diyos kaysa sa kalsadang gawa ng sarili mong pagmamadali. Mas mahirap yung nagmamadali, no? Kasi sa pagmamadali, parang sinasabi natin, mas marunong tayo kay Lord. Nagmamadali, nagmamarunong. Yan yung mga salitang iiwasan nating mangyari sa buhay natin. Ano? So 3 bagay po pwedeng gawin. Mag-surrender ka ng control, sumangguni ka bago magdesisyon, at magtiwala sa kanyang timing. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Emman Aquino, dito sa Hardin ng Panalangin. Ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
Sama-sama po tayong manalangin at lumapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Mapagpalang Diyos at aming Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat dahil ipinaalala mo sa amin na hindi namin kailangang buhati ng mundo sa aming mga balikat. Patawarin mo kami doon sa mga pagkakataong nagmamarunong kami, nagmamadali, at umaasa sa aming sariling pag-unawa. Ngayong araw, sinusurrender namin ang aming mga plano, ang aming mga takot, at ang aming hinaharap o pinipili naming gawin ngayon sa gabay ng inyong banal na Espiritu. Turuan mo kaming magtiwala ng buong puso. Particular na itinataas din namin sa iyo ngayong umaga, Panginoon, ang aming mga mahal na FEBC partners at donors. Yan yung mga pusong ginagamit mo para kami ay tulungan o sila'y nagiging daluyan ng inyong pagpapala upang ang ministeryo pong ito ay patuloy pong makapagtanim ng salita mo sa pamamagitan ng radyo at digital media. Panginoon, dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. Ano man ang pinagdadaanan nila ngayon sa buhay, pagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay. Buksan niyo nawa ang mga bintana ng langit para sa kanilang mga tahanan, negosyo at trabaho. Ipagkaloob niyo po ang kagalingan sa mga may karamdaman sa kanila at punuin niyo po ng kapayapaan at overflowing na abundance yung kanilang mga buhay. Sumagana po ang pagpapala mo. Yun po ang aming panalangin. Naway ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw ang bawat benepisyo at yung tulong na ipinagkakaloob po nila sa inyong gawaing ito. Dalangin ko ang bawat isang aming kasama ngayon. Pagpalain niyo po si Leonie Lopez, si Adorma Lapitan sa kanilang mga pangangailangan, kasama si Joseph Kyle Ramos at ang kanilang pamilya. Ang Aguila family, kay Ma'am Thea, salamat po sa gabay mo. Kay Ate Baby, kalakas ng patuloy sa Adriano family, pagpapala po ninyo. Maging kay Ma'am Agnes Bonyog, kasama ng kanyang buong pamilya, ikaw pa rin ang Diyos sa kanilang buhay. Katagpuin niyo po sila. Kasama na rin sa umagang ito ang Avino family. Maraming salamat kay Ate Glenn, kay Kuya Tisoy. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Si Mona Amsid at ang buong pamilya, Panginoon, itinataas po namin sila sa iyo. Ang kalinga mo at pag-aalaga mo sa kanila. Patuloy niyo pong ipagkaloob, maging kay Ma'am Remy Shi sa kanyang kalagayan. O Diyos, dalangin kung patuloy mo siyang sasamahan. Kay Tideng Mangundayaw, pagpalain niyo po siya. Si Ate Gloria Lim de la Cruz, kasama ng buong pamilya, pinapanalangin po namin si Gary, Gail, Gladys, Gilbert, sama na rin si Grace, Lord, ang pagpapalakas niyo po sa kanila at pag-iingat niyo kay Nanay Gloria. Salamat po, Panginoon, kay Ate Evelyn Negrito at sa kanyang buong pamilya. Ikaw po ang Diyos, nangangalaga sa kanila. Kay Lobelia Bagayana, Gianna Narvaez, si Mina Albunag, si Arthur Buendia, si Ana Victoria Agbada, si John Mark Timogan at si Juliet Timogan. Si Teresa Morelos, kasama si Danny Morelos. Tinataas kong patuloy kanilang kalagayan. Si Ate Mavic, Nanay Ching, Matthew Saldea, Cecilia Avino, si Nona Belen at Willie Barte. Si Hani Ruiz, ipinapanalangin ko po, Panginoon, patuloy na ikaw ay kanilang mararanasan sa mga oras na ito. Hipuin niyo po sila. Si Myrin Beltran, ipinapanalangin ko. Si Ate Feng Aguilar, salamat po, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Tunay nga po na kahanga-hanga ka, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay ng buong pamilya.
maging kay April Niel, kay Marichu, kay Zion, sa Del Oro family. Ikaw ang Diyos na nangangalaga po sa kanila. Pagpapala mo'y patuloy nilang tanggapin. Si Ate Isabel Hugilon, Nanay Isabel, salamat sa kanyang buhay at sa buong pamilya. Ang kalakasan mo, Panginoon, ay iyong ipagkaloob. Maging kay Beth Miranda, pinapanalangin ko rin po siya sa mga oras na ito. Kasama na rin po si Nanay Vicenta Tolentino. Salamat, Panginoon. Alam namin sa lahat ng mga kahilingang ito, nakikita niyo po ang bawat isa. Naririnig niyo po ang aming mga dalangin. At ingatan niyo po ang bawat ka-HNP namin ngayong araw na ito. Sa buong maghapon, magbigay ng karangalan sa iyo ang aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen at amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus o kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain handa